Sentral ng Pilipinas kung magkano nga bang umiikot na nakaprint na pera sa Pilipinas. Sa lahat ng kwentong cash at maleta na papalit-palit lamang sa ilang tao, may ganun ba talaga tayo karaming perang naka-imprenta? Gusto niyang questionin ang statements ng 18 na men in uniform na nagsasabi na sila ay nag-deliver ng mga milyon-milyon na piso gamit ang mga maleta sa iba't ibang mga tao, iba't ibang mga government official na umaabot ito kung tutuusin sa bilyon-bilyon by asking kung meron ba tayong ganun karaming pera. Pati ba, hindi mo na kailangang tanungin ang Bangko Sentral. You can actually read it sa kanilang mga articles, sa kanilang mga post, sa kanilang website. So ngayon, ayon sa Bangko Sentral, merong 2.7 trillion pesos na umiikot ngayon na mga banknotes, mga papel na pera at mga coins. Na-post na din naman yan at nasupalpal ka na din naman sa comment section mo. So ngayon, kayo na mga pinks, kayo na kung sino man kayo, kung nahuhuli nyo na ang sarili nyo na katulad nito na nagtatanggol sa nangyayaring korupsyon sa Pilipinas, mag-isip-isip na kayo kasi baka pro-corruption na kayo. Hindi maikakaila na nangyayari naman talaga ang garapalang korupsyon. Hindi lang kita, hindi lang aligasyon, ramdam natin, ramdam na ng mga Pilipino ang nangyayaring korupsyon dito sa Pilipinas. Pero may mga vloggers o may mga content creators na katulad nito na willing pang pagtakpan at ipagtanggol yan. Katulad na lang dyan sa Senado. Kung suportado nyo itong Colorum 12 na to, itong Hijacker 12 na to, kung saan grabe ang effort nila para lang harangin, pigilan, yung gagawing investigation, Blue Ribbon investigation tungkol sa flood control projects at iba pang korupsyon dito sa Pilipinas, kung saan invited ang 18 na mga men in uniform at kung ano yung testimonya nila ay masasabi nila, mag-isip-isip na kayo. Kasi kung anti-corruption kayo, lalo na kayong mga pinks, ang claim nyo anti-corruption kayo, hindi ba nagtataka kayo why they want to stop itong investigation tungkol sa corruption na dapat nilalabanan nyo ng mga anti-corruption ko, no? Yun bang parang minamaliit nila tayo mga Pilipino? Niloloko nila yung mga walang alam na mga Pilipino saying na yung 12 nilang numero ay sapat na para makuha yung kapangyarihan sa totoong majority. Di ba ang lagi nyong sinasabi, kapag walang tinatago, humarap? O bakit hindi nyo sabihan lahat ng nabanggit, kasama itong mga nabanggit dito sa Colorum 12 na to, na humarap na lang sa investigasyon? Bakit hindi nyo sabihan sila Franz Castro, sila Raul Manuel at kung sino-sino pa na humarap na lang sa Senado? Bakit hindi nyo sabihan na wag nilang pigilan yung gagawin na Blue Ribbon investigation, wag nilang i-postpone, wag nilang harangan yung ginagawang investigation, harapin na lang nung mga mame-mention nung 18 men in uniform ang mga aligasyon sa kanila kasi kayo ang nagsabi niyan, di ba? Kung walang tinatago, dapat humarap. So now, be consistent. Ang tanong, anti-corruption ba talaga kayo at pro-Philippines o anti-Duterte lang?